We have a caller, si Alex ng Manila. Hello, Alex? Hello po. Lalim ng boses. Matakot ako. Malaking Adam sa apple mo? Hindi naman. Oo, talaga ba? Sabi mo nga sa... Alex, sabi mo nga Papa Jack, no? Yes po. Sabi mo Papa Jack, no? Papa Jack. Nakiliti ako. Sabi mo nga ulit? Papa Jack. Oh my God, nakikiliti ako. mas marahan, Brad. Papa Jack. Yeah. Nag-i-enjoy ka ba? Nag-i-enjoy ako. Sabi rin lang, Alex, ilan taon ka na? 29. First time to call the show? Yes. Alright. Asa ka ngayon? Sa bahay lang. Ano suot mo? T-shirt. Short. Polka dots? Wala! Baka sagutin mo pa. Sa Manila area? Tayuman po. Tayuman? Yes. Pagaling ako ng Jose Reyes, kaliwa kanan. Jose Reyes. Diretso pa. Sa may DOH lang po. Diretso pa, baboy nito. Diretso lang. Sa may DOH. Malapit sa Petron gasoline station. Hindi, sa Petron. Yes. Okay. Anong ginagawa sa buhay niya? Tawag dito. Real estate agent. Ano? Talaga? Oo. Anong mga binibenta mo? Sa Ortigas. Ano yun? Mega World? SMDC? DMC? Ortigas and Company. Okay. Alright. Magkano kondo ngayon? Doon sa part namin, medyo mataas. Medyo lang. Patay ko ng 4. Magkano? Mga 4M yung pinakamura. Okay. Next topic tayo, brad. Wala ako niyan. 4M? Oo. Meron ako M lang. Bagay, Ortigas nga naman. Gano'ng kalaki yung 4M? 25 square meter lang yun. Talaga? Yes. Magkano parking? 1M. Ang mahal na parking, dati ka ng pwede na pa. Asawayin ka ng guard. Oo nga eh. Bibili mo yung parking 1M, di ka naman pwede matulog sa parking, magagalit yung guard. Try niya magtayo ka ng tent doon, magagalit yung guard. Sir, hindi pwede matulog po dito. Pinili ko to 1M to Hindi ko pwedeng tirahan to. Bawal, di ba? Yes. Bawal? Alex? Oo. Ba't gano'n? Ang mahal-mahal? Sobrang yaman po talaga ng mga tao. 1 million parking lot lang? Yes. Dito sa CCP, 60 pesos lang overnight. Yes po. Isa ka, tinatakbuhan ko pa. Kung ako nakita, alis na ako. Anyways, Alex, may asawa ka na? Wala. Kakahiwalay. Parang live-in partner. Hiwalay. Yun ang pag-uusapan natin? Yes. Bakit? May nagawa kang kasalanan? Wala naman. Pagkukulang baka. Bakit? Ano bang pagkukulang? I take for granted something like that. Kano katagal ka nagsama? 6 years and 6 months. May anak kayo? Wala. Siya meron. Parang. Single mom siya na makilala mo? Single mom? Oo. Parang hindi ka sure sa mga sagot mo? Hello? Parang hindi ka sure sa mga sagot mo ako? Hindi, sure po. Okay. Ano lang, parang kung I will be parang all out na sasabihin ko ba lahat or what? Bakit? Bala ka magsinungaling sa akin? Hindi ko bala magsinungaling. Okay. Sorry. Gino-confirm ko lang. Okay po. Alright, tell me your story about it. From the start po ba, ikwento ko na lahat-lahat para mas malinaw? Well, ano yung, kasi hindi ka ng... Ay, hindi, ikwento ko muna po lang itong nangyari. Kasi po yun nga, nagkulang ako. Tapos, sa partner, parang nag-aaway kami. Nung lately, malamig daw ako. Ano ba? Ay, reason din pala na parang siya, ba't siya umalis, nilayasan ako. Kasi, naglamig,
At marami pang ibang reason like yun. Parents niya, hindi daw namin nakakasundo. Parang walang happy ending. Alright. Okay. Just to get this off the way, walang third party to, Hindi mo ako narinig. Hindi, medyo mabilis po yung sinabi niyo. Sorry. Sabi ko, wala bang party-party? Yung third party, ganon? O, tinan mo. Walang third party? Wala. Hindi ka nagkaroon? Wala naman po. Alright. Pero, kasi nung ganito po, kwento namin kwento ko na, yung sa umpisa, nag-live-in kami. As in, start kami sa scratch. Tapos, after 6 months ata, after a year pala, parang a year, almost a year, parang nagkaroon siya ng, parang iniwan niya na ako. After a year, parang for a week lang. Tapos bumalik din siya na parang nagsisisi siya na yun nga. Bakit niya iniwan nun after a year na yun? Parang kasi siya in desperation of success. No, answer my question. Bakit niya iniwan? In desperation of success nga po. No, you tell me, what did you do? Yun tinatanong ko. Ba't Ako ginawa ko? Hindi. No, you are describing exactly what she felt. I'm asking you, bakit? Why? Bakit niya ako iniwan? Nung 1 year na yun, nung after 1 year. Anong dahilan? Yung first year namin, bakit niya ako iniwan? Kasi nga, desperation of success. Ano ang dahilan? Anong ginawa niya? Nag-networking ba siya? Nagjowa ng mayaman? Nagjowa ng, parang ano siya, medyo pumatol. Parang papatol na siya ng mayaman. Diskartehan ng mayaman? Nadiskartehan siya. Time na yun, parang bata pa siya. 18. Okay. During that time, anak na siya? Oo, parang 1 year old. Okay, alright. Oo, nag-live kami. How did she leave you? Describe to me the day nung nag-iwan ka niya. Nung nag-iimpake siya paalis. Paano? Basta ginulat na lang niya ako na parang sabi niya, alis daw siya. The days leading to that, hindi mo naramdaman na may nangyayari na? Ayun, nagulat ako doon, oo. Wala, clueless ka ganun? Oo, yes. Okay. Kasi parang nag-ano siya parang BA siya Ano na? BA. Yung parang brand ambassador or something, gano'n. Okay. Oo. So, it's her business to be beautiful. Oo. Okay. Tapos yun, after, yun, grabe yun, devastating yung nangyari sa akin for a week. Tapos parang miracle, biglang bumalik siya. Yun nga, sabi din niya, parang nakikita niya, parang gago rin pala yung lalaki, gano'n. Yun, tapos bumalik siya sa akin, tapos naawa din siya, tapos yun, parang doon na nag-start na talagang totally, umangat kami, parang nagsikap ako talagang tulungan, from the scratch talaga. Did you forgive her completely? Oo, at first, I forgive her, una mahirap, pero nung mabilis naman, na-forgive ko siya kagad kasi talagang parang love ko siya talaga Tapos ngayon, naramdaman ko naman din kasi nagsisikap siya. Kasi after nun nangyari na yun, talagang nagsikap din siya talagang totally. Tapos yun talagang naramdaman ko talagang totoong love niya ako. Tapos after 2 years, yun nga, sa real estate, ako kasi nung time na yun, nag-real estate na talaga ako tuloy-tuloy. Tapos yun, nag-boom ako, medyo naging successful yung real estate ko. Because, ayun nga, because din sa support niya, na sabi niya, sige, kahit minsan, times na few months, wala akong allowance. Siya yun ako yun parang, even though walang allowance, go ako. Tapos biglang 2012, tama, nag-start. Nag-Mega World ako. Yun, tuloy-tuloy, boom. Talagang bumenta ako maraming, ganun, kumita kami. Yun, medyo umangat kami sa buhay. Tapos, after 3 years, nagsama na kami ng parents niya kasi nga yung parents niya may kasama dun sa anak niya. Yung parents niya medyo magulo rin kasama, pero still parents niya pa rin yun, syempre. Medyo magulo lang. Tapos po, nung 4th year na namin, start kami magkakasama sa isang bahay. 2-bedroom yung bahay namin. Medyo umayos na, umasenso na, okay na yung gamit-gamit. May aircon, may internet, parang ganun po. Kasi
start kami talagang parang kwarto, kama, ano lang eh, electric fan eh. Yun naman po, okay naman, nakabili kami ng, we have bought our own car, something like that. Tapos, tayo ng business, small business lang, ganun. Tapos itong 6, ayun, may mga away point. Ako, meron akong mga nagawang kasalanan, like yun, second year ko dun sa 2013 ata yun, yes. Ano ko, parang syempre, because of yung parang earnings, parang minsan naglolo ko. Yung part na naglolo ko sa akin is parang hindi babae, trip lang, parang napapagambol ako konti. May ganun part na nangyari na medyo na-upset siya sa akin for a week or a month. Pero after nun, hindi man niya ako iniwan, pero after nun, okay na ulit kami kasi sabi ko rin, nag-sorry ako, pasensya na, parang na-curious lang ganun, hindi na ulitin. Okay naman po. Then 2014, 2015, tuloy-tuloy, okay kami. Medyo up and down kami nun sa career. Tapos 2015... you were working sa diba, sa real estate. Anong ginagawa niyo? Noong time nagre-real estate ako, 2012, nagmo-modeling siya. See, continuous pa rin. Continuous kasi okay naman po yung kita. So tulungan kami, kita siya, may kita ako. Yun, malaki rin. Yan. Tapos talagang nakakaipon kami. She is very disciplined about the savings and everything. Talagang to be successful na. Yun, minsan may times na nagiging relax ako. In 2014-15, work, pero parang medyo nagiging relax at point. Relax? Ano ibig sabihin ng relax? Relax kasi parang may pera naman. Relax in a way na hindi yung kayod na kayod, talagang thinking of way how to sell. You slow down. Medyo nag-slow down. Alright. Namin ko naman. That's career, right? Oo. What about family? Tapos after, sa family, okay naman. Nakakasama namin pag yung mga I mean, like, you and the girl. You and me and your family niya. Your living partner. I mean, okay naman. Okay naman. Alright. Siyempre, hindi maiwasan yung away namin. Minsan nagkakasakitan konti. Kasi, ewan ko, yun. Pero, still, alam ko na love ko pa rin siya. Alam ko love niya pa rin ako. Kasi at the end of the day, nagkakaayusan naman. Itong lately lang, parang super naging cold. Kasi may times itong lately, few months ago, pag nag-aaway kami, umaalis ako ng bahay. To the point na pag umalis ako, sa labas lang ako. Tapos, parang nakakatulog ako sa kotse. Tapos pagbalik ko ng bahay, parang wala na. Pero ilang beses lang, wala naman mga 3-4 times lang. That's a bit fishy, no? Lumalabas ka ng bahay, you drive out, and then you sleep sa car. Gano'ng katagal? May times, inamin ko rin naman, parang naghahanap ako ng outlet. So, parang medyo gamble konti. Pag-away lang. Pag nag-aaway, kunya nag-aaway. Yes, natanong kanina, nakakatulog ka sa kotse, gano'ng katagal na nawawala ka sa bahay? Pinakamatagal, mga 5 hours sa gabi. Okay. Alis ko. Una drive, tapos pag sugal ako, matagal yun. Pero hindi naman talagang totally ubusan or what. Tapos, bumabalik ako, yun. Tapos nagiging okay naman kami. Yun nga, parang nagsisisi talaga ako. Sobrang grabe. May away kami. Minsan ego, pride. Tapos nang nagpapaalam na siya ng huli. Bago siya umalis. November 2 siya umalis eh. Bago siya umalis. So what was the main problem when she left on November 2? Nagsabi naman siya bago mag-November 2 is parang mga reasons na ganito, fall out of love, ano ba? Marami pa yun, parang walang happy ending kasi nga yung parents niya. Bakit ayos yun ng parents niya? I just wanna know. I think it's because of hindi ako ganun ka tingin ko lang, hindi ako ganun ka rich, pero minsan pag good time naman, pag kunyari gathering, okay naman. May parents niya parang mood swing eh. Minsan okay. Sorry Brad, hindi I cannot comprehend yung kwento mo, hindi ko mapagdugtong. Because according to your story, you're a good catch for her.
iniisip ko pag ako yung tatay na babaeng ito, at ikaw yung jowa ng anak ko, despite the fact na nagkaroon na tong anak ko ng anak, diba? At ikaw yung jowa, bakit ako magagalit sa'yo? Anong dahilan? Ba't galit yung magulang sa'yo? Hindi naman galit. Baka irita rin. Or no, kasi, diba, sabi mo sa akin, isa sa mga reasons niya ay walang happy ending because yung family niya does not approve kung meron kayo. Nagkakatalo kami ng family niya kasi nga medyo magulo nga yung family niya. Medyo, like for example, yung unang, basta maraming nangyari. Like yun, bago kasi kami nagsama. Yun parang, yung bahay talaga nila parang nagkaroon ng conflict yung parents niya doon. So tinulungan namin lumipat kami sa isang apartment pero ibang kwarto. Okay. Bago kami nagsama talaga totally. Yung sa nilipatan namin, nagkaroon ulit ng conflict. Conflict with who? Between ano? Yung papa niya. Papa niya at saka sino? Doon sa parang facilities sa apartment. Okay. Yun na. Siyempre nasama kami, siyempre parents niya. Nalipat kami sa isang bahay, naghanap kami. Sakto rin kasi bumili kami ng car. Nakahanap kami ng parang apartment na may parang free parking na rin. Tapos, decide na magkasama na kami. Kasi 2 bedroom naman. Yun, isang kwarto sa amin. Tapos yung isang kwarto, dun sa parents niya with kid. Yun. Yun, tapos yun na. Una, kasi parang medyo pinagdadamutatan ng mama ni yung kid kasi nga, syempre, hindi ako yung tunay, ganun. Tapos na naman yung tatay ng bata, nakakausap ba niya? Hindi, inilayo niya talaga yung parang tatay ng bata. Okay. Kasi responsible daw, babae or something. Yun, so ako yung parang as father. And naman, in-embrace ko yun talaga. Alright, so, let's jump to the date na nakapag-iwalay siya, November 2. When she was packing her things to move out, how did it happen? Bigla nagsabi siya, tapos parang medyo may ego ako. Sabi ko, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Siyempre parang pride lang. Na hindi ko naman akalain talagang totohanin na niya. Yun, kinain ko yung pride ko. Kinain ang pride mo? Busy ako. Pero bago nangyari bago siya umalis, nagpaliwanag naman na siya sa akin. Then, mga 2 So what's the real reason ba't siya nagpapaalam? Hindi ko pa rin mag-gets. Gusto niya magsolo daw. Gusto niya daw pagod na raw siya in a relationship. Wala na raw siya ng pagmamahal sa akin. Tapos after 6 years of being with you, one day she'll just wake up and tell you, ayoko na, gano'n? Oo, pero parang baka pinag-isipan niya yun, mabuti. And the days leading to that, wala kang clue? Nung huli na. Nung parang lately na, yung pala na-realize ko na lang, na-realize ko na, yun pala, ang dami niyang sama ng loob na, like, nag-aaway kami. Reason niya, nag-aaway kami. When you fight, what do you fight about? Minsan, small things lang, just lumalaki na lang. Di ba normal na petty quarrel, di ba sa relasyon? Minsan, small things lang, tapos biglang away. Pero minsan, ano pa ba yung iba? Minsan, yung parang selosa siya, yan. Selosa siya. Pero, honestly, wala talaga akong iba. Parang, may nakikita siya sa akin na parang, baka may chicks ako. Kasi nga real estate, hawak ko yung oras ko. Pero wala talaga. Sobrang focus ako. Uwi, bahay. I work, bahay. Ganun. Tapos okay naman kami. Tapos pag umuwi ako, may mga pasalubong. Nag-trigger daw sa kanya. Kasi nung birthday niya, October 18 yun. Kasi yun nga, medyo nakakaaway namin yung parents niya. Tapos sakto kami, hindi kami okay. That day, parang hindi ko siya na-treat. Pero nung overnight nag-surprise ako na parang I greet her through Facebook, pictures, talaga. Where were you? At home? Home. With her. Oo, pero first time lang nangyari yun. Tapos sabi ko... And you forgot about her birthday? I did not forget. Parang parang sabi ko, parang kasi hindi nga kami naging okay. Yun. Tapos parang, pero,
hindi ko na kalimutan yun. So, nag-isip ako, yun, parang ginread ko siya through Facebook, ganyan, okay naman. Kaya pala nung nag-comment siya, ang sabi lang, salamat. May ibang mga comment na nag-comment na parang yung parang naglolokohan. Pero siya yung comment ko, salamat. Ngayon ko lang na-realize. Kasi syempre nung iniwan niya ako, maraming realization na nangyayari. Alright, sorry Alex hindi ko mapagdugtong yung dahilan na pakikipag-iwalay niya or why does she have to do that dun sa katotohanan ng iniwan ka na niya, and here you are calling my show tonight. I don't know exactly what to tell you. It's an issue or a story of a girl waking up one day falling out of love sa iyo. Tama? And you didn't do anything to win her back. No, I'm not doing anything to win her back. I'm doing everything. Kasi, ang tinutukoy ko the day that she left. Ha? Nung araw na umalis siya, wala ka namang ginawa. Hindi, kasi nga umalis na siya, tapos ayaw niya sabihin saan siya nakatira. Hindi, di ba, you were at home when she was packing her things up? Ay, hindi. Pagdating, umalis ako kasi nakipagkita ako sa isang client. Pagbalik ko, naabutan ko siya, pero parang, yung ego ko na parang... Yeah, that's my point, di ba? You saw her packing her things up, you didn't do anything. Hiniya mo siya. Hindi, umalis. Oo nga. Hindi ko nakita yung impake niya. Basta nagsisisi ako, Papa Jack, sobra. Grabe. Hirap na ako. Ano siya ngayon? 2 hours, 3 hours lang tulog. You've been together for 6 years, you don't know where she is right now? Ayaw niya sabihin eh. Your family, your friends? Yung mga friends na tinatanong ko, hindi daw alam. Pero may idea ako kung saan lugar. Ba't yung puntahan? Hindi, I mean lugar lang ha. I mean malaki. For example, sinabi kong Tondo. Pero hindi ko alam yung specific where to find her. Did you try calling her? Ano ba? Yes, nagkaroon kami ng communication. Diba, November 2 siya umalis. Nagkita-kita pa kami mga tries. Because of Ano sabi niya? Talagang ayaw na niya. Ganyan. Tapos minsan ako, kinukulit ko siya, parang papayak pa ako sa harap niya. Wala talaga. Alex, honestly, with your story tonight, I have a very simple advice for you. Let her go. But I have one question. Kapag nakausap ko siya, ano kaya ang dahilan na sabihin niya sa akin ba't kanya iniwan? Because your story about her, na iniwan kanya does not add up. Hindi ko mag-gets talaga. Sorry maybe I'm under the impression that between a girl and a girl and a guy must attach to a girl. It's very rare that a girl, with the caliber na meron ka, kasi Brad, you're a good catch. Okay, shut up, may sinasabi ako. You're a good catch. Sa pagkakabasa ko sa kwento mo, parang... Hello? Sa pagkakabasa ko sa kwento mo, Brad, parang you're a responsible partner to her. Pero iniwan ka pa rin niya. Kapag siya ba nakausap ko, ano kaya ikukwento niya sa akin kung ba't niya iniwan? What's her turning point? What was that you did or didn't do that one day she woke up at ayaw na niya and she made a decision na mag-iimbak ng damit at iiwanan ka na niya and titira somewhere else? Ano kaya yun? Yun ang inaantay ko sa kwento mo. Gusto niyang umasenso pa ng sobrang asenso kasi nga, based on nasabi ko, parang she's talagang siya, parang competitive friend. Ano yung sinabi ko nung una yun? Parang yung gusto niya parang mabilis yung success, something ganun. And talagang thank God na baka nung bumalik siya sa akin, talagang nag-boom-boom-boom ako. Talagang naramdaman niya yun. As in, ibang klase yung pag-angat namin. Kakulat kami savings. Actually, ito nga, baka bukas lang ng business na parang agency kasi nga di pa nagmo-modeling siya. So, nag-open kami. Siya talaga nag-asal. So, life is good and you've got money in the bank. You can both provide for the needs. And she left. Oo nga eh. Yan, sama ng loob ko. Parang sakit. Kasi iniwan niya kami. Kasi siya lang umalis. Iniwan niya ako tsaka yung parents niya nandito. Sabi ko, nakikiusap ako. Sana bumalik na siya. Nagawin ko lahat. Pasensya na sa mga pagiging, yung parang pagiging bad ko at point minsan. Kasi pag nag-aaway kami, minsan syempre, hindi ko maiwasan yung away na talagang away na. Pero, Alex, at the end of the day, what is your question? Question ko, kasi naghahanap ako ng way through internet. And sabi ko, parang,
I really want to win her back. I don't want to lose her. Talagang mahal na mahal ko siya. As in mahal ko siya talaga. As in sobra. I mean, na-realize what if, brother, what if the last thing that she wants to happen is to be back in your life? Are you man enough to accept that? Ano ulit, sir? Ano ba yan, no? Pag-English din nag-get. Sorry. Ang hirap-hirap ko binayamura siya na eh. Nag-practice pa nga ako. What if the last thing, what if the last thing that she wants is to, diba, to be back in your life? Are you man enough to accept that? To accept? Yeah. Right now, for example? Gusto mo tomorrow? Sorry. Right now. Manay, babalik siya. Oo, sir. Sir, alam mo. Yes, Papa Jack, sobra po. So, willing kang tanggapin na ayaw na niya? That's the question. Ay, ano ba? Are you man enough na palayain siya kung yun ang gusto niya? Kakayanin, siyempre. Wala naman ako magagawa. Pero sobrang sakit mo, Papa Jack. Alright. Uulitin ko, ha. Are you man enough para tanggapin yan? Kakayanin, sir. Papa Jack. Pero talagang gusto ko talaga siyang bumalik. Kasi masaya ako sa kanya. Nakikita ko yung future. We have future. Ay, naku. Sisisi ako, Papa Jack. Sobra. Sakit. Hindi naman. Tsaka, okay, Papa Jack, ito isipin niyo, Papa Jack. Stop. Diba November po ngayon? Stop. Yun ang inaantay ko, Alex. You keep on telling me, nagsisisi ka. Inaantay ko sa kwento mo, anong part yung nakakasisi? Yun, naging ma-pride ako. Tapos, naging napabayaan ko sa, yun. Sobrang sakit. Parang wala sa kwento mo no? Parang I do not find the reason ba't kanya iniwan. Parang it's missing. There's a big missing part in your story. Yun nga, si Papa Jack. Okay, wait lang, Alex, wait lang. Yes, sir. I will tell you your own story, alright? Your story is about you and a girl that you've been together for 6 years. Yes. Tama? A year after, the first year na naging kayo, Brad, she cheated on you. That's diba? Hindi naman siya She did, Chong. She did. She left you, diba? For another guy and she went back. Tama, mali? Tama. That's cheating, Chong. But then again, diba, I commend you for that. Tinanggap mo siya ulit sa buhay mo. And life's been good. Tama. Yung mga kinikwento mong away ninyo, yung you drive out 5 hours, you disappear, nag-aaway kayo, those are the ups and downs of any partnerships. And it's but normal. Tama? Oo, kasi... Alright? Yung arguments niyo yung mga arguments mo, yung conflict mo between you, di ba, tsaka ng magulang niya, parang okay lang naman din. Oo, kasi... If your story is accurate, Chong, ibig sabihin, it is not your fault na may away ka o may galit o tampo yung magulang niya at ikaw. Hindi mo kasalanan. According to your story. And according to your story, wait lang. And according to your story, brother, diba, napabayaan mo siya because you were too focused sa pagtatrabaho. It's a good problem for any girl. You were establishing businesses. She's working. I'm sure maganda yan, Brad. Mabaan yan. Okay naman po. Yeah. Diba, she's really good looking and here you are, Chong, nagbo-blossom yung career mo sa real estate. And one day, she wakes up, ayaw na niya. Hindi ko mapag-connect. Ano talaga ginawa mo? Yung totoo lang. Yun nga talaga. Yun talaga yun. Tapos sabi lang, kasi nalamig na nga siya. Kasi ganito, Papa Jack. Kaya nagulat din ako. Kasi nagulantang talagang sobrang, ay grabe yung nangyari. Noong September, mga 15, ganyan. Nagbakasyon pa kami noon. Saan? Sa Cebu. Saan doon? Doon, sa Cebu po. Pero nag-Bohol din kami. Alimutan ko na sa Cebu eh. Oo, maganda ron. Oo, pero nilang palipat-lipat kami kasi nag-Bohol kami kagad, ganyan. Maganda po. Tapos, sobrang okay naman po. Pero, alam mo yun, for 6 years, feeling ko nga sa partner, di ba, minsan talaga nawawala yung sweet. Minsan nga may nakikita ko sa Facebook na sinasabi nga, minsan yung love, parang minsan it's a commitment na rin, tama po ba? Ewan ko kung tama po yung pagkaintindi ko sa Facebook. Parang basta walang lokohan. Ganon. So yun medyo ganon po yung ewan ko talagang sa okay, so can we be in agreement na yung pag-alis niya she got bored being with you? Baka pwede. Wala akong makita. Chong, stop telling baka pwede. If there is anyone in this story who can
enlighten me, kuya, kung ano ang nangyari, it's going to be you. Oo. So tell me, ano talaga? Reason niya? Sinabi ko na nga po. Una nga, di ba? Una about sa parents niya, hindi daw nahiya na rin daw siya. So, alibay siya ni. Oh, Di ba, she's been putting up with that for 6 years now. Wait lang. It's no longer a good, di ba? It's not a good enough reason para maging dahilan ng pag-alis niya. I mean, do you even buy that? Ano? Ano? Do you even believe that? Yun talagang dahilan niya, magulang niya. Kasi matagal na problema yan eh. For her to one day just wake up at dahilan niya sa yan talagang ang problema kung ba't siya alis. Parang hindi rata po yun. Sabi niya parang ano na rin daw, pagod na rin daw siya sa buhay. So she got bored with you? Hindi ka yun talaga yun? Hindi, kasi hindi lang bored. Kasi minsan nagkakasumbatan kami. Normal yan, Tati. Dahil sa lahat ng away, sumbatan, medyo minsan konting ano yun, bad words. Pero siya rin nagbabad words sa akin. Okay, let's talk about that. So, you went overboard talking to her. Ha? You went overboard. Yun, bad words. Yeah. Oh, Minumura mo siya. Pag yung away po, hindi yun. Alam ka naman, pag naglalandi yung imurahin mo, Brad. Pero hindi po yun siya yung parang sir, hindi po siya yung always away lang konti. Well, normal kasi mga kayo, sorry I am not suggesting sa inyo na magmurahan kayo pa nag-aaway. But I think, di ba, I mean, you don't expect yung kaaway mo yung jowa, God bless you sabihin sa'yo pa nag-aaway. Yun nga, nagkakaroon ng ganun po, pero nagiging maayos naman at some point. Nagsasorry, ganun. Ako, siyempre. So wala talagang dahilan, Chong. It's just a story of that. There's a girl, di ba, has been with the guy for 6 years and one day, she woke up and there's no longer challenge for her to stay sa relasyon. Ako, on my own, iniisip ko. Hindi kayo yun? Ano yun, sir? Hindi kayo yun, Brad? Na ano? Ano ba? Kailangan ulit-ulitin ko may English ko. Sorry, sir, kasi sumabay ako magsalita eh. Sorry. Sabi ko, so this is a story of a girl who's been with a guy for 6 years and one day, gumising siya at hindi niya love yung lalaki and she decided to pack her things and leave. Yun ba yan? Oo, pero bago nga siya mag-leave, 2 days before, nagpapaliwanag na siya. Umiyak na nga ako sa harap ni nakiusap. Okay. Pero parang okay na, Brad. Alex, anong tanong mo sa akin? Ayun, tanong ko po is, paano kaya, kasi naghanap ako sa internet. Let her go. Sabi, yun parang bigyan ng space din. Let her go. Tapos, let her go. No, let her go. As in, let her go? Wala. Pag nakita kami, yun, hindi na ako mag-e-effort. Yeah, give her freedom. Ayaw niya sa'yo. Kasi hindi na ako magte-text po. Never. I don't know. Pero minsan nag-text ako parang pang good morning lang, gano'n. Palayaan mo na siya. Wala na talagang text. Wala na ano? Kung hindi na po ako dapat pag-text. Akala ko narinig ko. Iba yung narinig ko eh. Sorry po. Mahal na mahal ko po talaga sa Papa Chang. Chong, let her go. Let her go. Ganun na lang po yun. She's gone. Dahil pa yung masakit is iniwan niya kami. Ngayon, actually, for 3 weeks, nakasama ko pa rin yung parents niya. Tsaka yung baby. 7 years. I have a suspicion that she's with somebody else. Sabi niya, wala talaga eh. Naniniwala. She won't tell you that. Si Raul ba yung para sabihin sa'yo meron? Ganda na mga kaibigan. Alright. Alex, generally, I'm not saying specifically sa'yo, but generally, pag tayo mga laki nag-impake at umalis, alright, we have a reason. Diba? And we're just being stupid most of the time. Tama? At madalas, kapag nag-impake tayo, diba, minsan, spur of the moment lang yan. Galit lang tayo, because we're stupid as men. Diba? We are the kind of creatures, wait lang, makinig ka sa akin, kasi may pinapaliwanag ako sa'yo. Sorry. Alright? We are the kind of creatures sa mundong ito, brother, na we punch a wall, and then pag tinanong, ba't sinuntok yung dingding? Ang sagot natin, wala lang. We do things for no reason at all. Why? Because we are stupid. I'm telling you this because I want you to understand, ang babae hindi sila ganun. Everything that they do, they have reasons behind it. Kapag nag-blush o niya na makapal, may dahilan sila kung bakit sila ginawa. Hindi nila gagawin yan walang dahilan. They don't do things for no reasons at all. Kapag nagpabangs ng buhok yan, may dahilan sila. Di ba? If they wear red today, mostly they have a reason why they wear red today.
When she packed her things and leave, Chong, or left, may dahilan siya. Hindi niya ginawa yun na nag-trip lang siya. It's either she got bored or there's someone else that's actually home para sa kanya. It's no longer your arms. You want my advice? Let her go, brother. Sige. Tsaka meron siyang sinabi pang addition na parang hindi na raw siya kinikilig sa akin. Importante sa kanila yun. Small things matter to them. Small things matter to them. Hindi na raw siya kinikilig sa akin. Ay, nako. Are you a boring guy? Are you a boring guy? I'm a boring guy. Tinatanong kita, are you a boring guy? Parang, paano mo pa masasabing boring? Boring ka nga. Sagutin mo lang yung tanong, hindi mo pa masabi. Hindi, I mean, you want me to redefine? Ano na? Anong boring ko? Homebody? Nasasabi mo what I'm asking you. Awa ko, homebody ako ba hindi mo boring? Hindi naman ako boring. Kasi may times naalala ko, nagkakatawanan din kami, may mga... Bakit naman kung hindi? Serious kayo, di ba? Saan? Ganun lang gawin natin, ano? Alex? Opo. Let's talk about your reality tonight. Your reality is she's gone. She's somewhere else. Living her life. Started a brand new life, hindi ka kasama. Tama? And she won't even tell you where she is. Tama, mali? Alright? Hindi ko alam kung ginawa niya yan dahil alam niya makakabalik siya sa'yo anytime niya gustuhin or may dahilan o meron siyang ibang kasama ngayon. But honestly, as a guy, actually, Brad, ano ba? Oh, sorry. If you're here to make me patronize you, this is not the right show para tawagan. Yes. Alright? Okay? Yes, nakikinig po. Ito yung problema ko dito. Alex? Yes. I want you to accept the fact na ayaw na niya sa'yo. Kahit sabihin natin na there will be or there might be a time na babalik siya sa buhay mo, Chong, maniwala ka sa akin, you as a guy will never be the same guy again after this. Tingin ko, magbabago ako baka into better. No, let her go. Ayaw na niya. Iba kasi pag babae ng desisyon mo. Generally, mas clingy sila eh. Tama? Nibiyan mga yan eh. Para mag-imbake ng damit yan at umalis, Chong, you're a good catch. Don't get me wrong. With your stature, Chong, yung kakayahan mo kumita ng pera, diba, you're a family man. That's what I understood sa kwento mo. But she chose to leave. Sabi niya, nasasakal daw siya. Wait lang ha, excuse me, kaya lumalabas itong kwento. If she said na nasakal siya, that's not in your story. Ha? Dahil ayos sa kwento mo, maluwag ka sa kanya. You allowed her to do her things. Why would you tell you na nasakal siya? Baka may mga bagay na, for example... Huwag mo akong bigyan ng baka. May mga bagay na parang hindi mo alam na nangyari. Sabihin mo sa akin yung nangyari talaga. Na-realize ko lang, may mga gusto siyang bagay na minsan, ako kontra ko. Pero, hindi yun parang kontra ko lang na walang reason. Kinokontra ko. Direct example, halimbawa, ano yun? May time, mga 3 years ago, parang gusto niya magpa-breast, breastfeed? Enhancement? Oo. Ginawa ko yung kahapon sa Photoshop lang. Oo, parang gusto niya gano'n. Sabi ko naman sa kanya, parang huwag na kasi hindi mo naman kailangan. I don't think it's enough reason para iwanan ka niya. Hindi, naisip ko lang yun yung mga bagay na... Alright, so kasi wala talaga. Sorry ha. Kaya hinayaan kita magkwento because I'm trying to see and listen to you. Ano ba dahil lang bakit niya iniwan? Minsan, baka inisip ko rin, baka kupal ako, sinasabi niya. Kasi pag nag-aaway... Huy, bawal yung coops daw, hunduin. Coops daw ako. Yan. Naisip ko yung coops kasi nga, minsan, parang nagkakaroon kami ng... Siya rin naman, parang dati, parang natatakot niya ako. So, parang natatakot. Normal yan eh. Away, basta... Tsaka normal yan, lahat ng kinikwento mo ngayon, tsaka normal yan. I honestly think, yung mga kinuwento mo ngayon, di ba na pa pwede maging lang, ba't siya umalis ng bahay ninyo, are not enough para umalis siya. Di ba? For her to pack her things and disappear for 3 weeks now. Oo. Di ba? And tell you, I want to start a brand new life. Chong, my advice to you is concrete. Palayain mo na yan. Pagkipin mo na. Start a brand new life.
Pack your things and leave her house. Bahay niya yan eh. Magulang niya na andyan. Umalis ka na dyan. Hindi naman niya bahay ito. I mean, same naman kami. But allow yourself, di ba, to start a brand new, at least life. Ay, ako hirap. Papa Jack. Halika na, ako na lang ihag mo. Sobrang hirap, grabe. I know, Chong. Huwag ka magmura, hoy. Sorry po. Parang kang tanga ka. Lumalabas yung kulay mo, ha. Parang gusto ko maniwalang kulang yung kwento mo ngayong gabi, ha. Sobrang sakit, Papa Jack. Diba? Alam mo, ganito, Alex, Alright? May duda ako sa kwento mo. Diretsahin kita. Sige. Okay? Anong pinagdududahan? Yung kwento mismo, kulang. Kulang. In your story, you are a dignified member of the story. Walang dahilan para iwanan ka niya. Lahat ng ginawa mo daw, na ginawa mo according to you sa kwento mo, Brad, ay hindi sapat para ang isang babae na kapag-live ng 6 taon ay one day gumising at iwanan ka niya. Hindi ka pagdugtong. Oh? Diba? Kasi Chong, kung ganyan ka talaga sa kwento mo, eksakto yan, Brad. Diba? Baka ba pwedeng nagtampo lang siya, nagpunta ng 7-Eleven, umuwi kinabukasan. Pero 3 linggo nang wala, Chong, nag-impake, umalis, iniwang ka. Ano dahilan? Meron pa, tingin ko baka pwede rin dahilan yung pag sweet lang daw ako, pag parang may gusto ko sa kanya, ganun. Sweet ka lang kapag gusto mo ng sex, period. Oo. Sorry mga kaibigan, guys are generally like that. Pagkatotohanan na tayo. Minsan naman, ginagawa ko, sige, papatunayan ko na sweet ako sa kanya. Diba? I mean, it's not enough, Brad. It's not enough. I don't get kung bakit kanya iniwan. Sakit. Masakit talaga, Chong. You know why? Naisip ko, minsan nag-self-pity ako kasi nga, sobrang dati kasi medyo maskulado ako. Ngayon tumaba na ako ng sobra. Parang medyo... he is no longer attracted to you. Baka. Kasi, Chong, every time nasabi mo sa akin na baka, hindi ka sure, ibig sabihin, hindi totoo yan. You're just coming up with excuses and alibis or reasons to tell me. Inisip ko lang reason kasi ako po yung nag-iisip nun, hindi naman siya eh. O di wala pala talaga. Sige, bored. O di pala yain mo na siya. Ay, naku. Wala pero naman choice. nakikita-kita pa kami minsan, so dapat I need to act normal. That's the point. Kung nagkikita pa rin kayo, Chong, look into her eyes and tell her, I'm setting you free. Okay. Sorry, brother. Kasi kung, honestly, Chong, kung pamangkin ko yung jowa mo, I will tell the pamangkin, balikan mo, good catch yan. To be honest with you, you're a good catch. You are a good catch. Para iwanan ka pa niya, parang teka lang, may mali. Nagkwento siya sa akin. Nagkwento daw siya sa mga friend niya or something. Yun, ang lagi daw pinapayo is bumalik. Huwag ka maniwala, kwento lang yan. You don't even know if it happened. Hindi, kwento lang niya yun. Kaya nga, pero, you don't even know if it really happened. Anyways, brother, she's gone. She left. She's with somebody else or she's somewhere else. Pero naniniwala ko, may siyang gustong patunayan. Kasi nga, parang namaliit daw sa... Who did that? Pag nag-aaway kami... See, yun ang Brad, see? Yan yung inaantay ko. I want you to tell me exactly what you think is the reason kung bakit siya umalis. Siya yun. Tapos yun... Diba tinitingin mo kasi, and you tell me the story as if baka eto po yung dahilan. Kung alam mo yung dahilan ba't siya umalis, because you've been together for 6 years, do not sound as if hindi ka sure kung anong dahilan, Chong. Wala akong matutulong sa'yo. Hindi, kaya nga sinasabi ko lahat ng mga dahilan. No, you're not telling me, Chong. Hindi nga lahat. Diba? Pero... You're not telling me, and I'm not comprehending exactly what's happening here. Sorry. Wag nga. So, yun. Isa rin yun. Parang pinamaliit ko daw siya, which is hindi naman. Pag nag-aaway kami, minsan nga sinasabi ko, I'm proud of you. Kasi talagang magaling siya. Sinasabi ko pa. Main times lang na pag nag-aaway nga kami, parang feeling niya na mamaliit daw siya, which is hindi naman. Kasi what do you usually tell her? Ito pa. Ano yung sinasabi mo sa kanya para sabihin niya na mamaliit mo siya? Ano ba? See? That's the point. Hindi ka sure. Or you don't want to tell me, you don't want to, di ba, to admit to the fact na, anyway, Alex, there are two possible, real story here, alright? One is,
ayaw na niya talaga, or 2, you did something, and you don't want to tell me tonight. Hindi, yun nga po. Oh, she got bored. That's the first option. She got bored. Let her go. Mga away. Normal ang away, Brad. May mga magjowa nga dyan, nagbabatuhan ng kutsilyo eh. Oo, minsan nagkakasakit. But no one, di ba? Back everything up and leave the house. They stay. Umaasa. Not enough reason to leave. Hindi ko alam. Umaasa. Parang mahirap ba umasa? Ay, mahirap, masama ba yun? Inisip ko parang I will fight for until, hindi ko alam eh, 2 months, 3 months pa. Hindi ko alam. But you called Measure and you want advice from me, right? Kasi, called Measure and you want advice from me. Tama ba ka mali? yes. Let her go. Ganun lang kabilis yun. Chong, is that even your decision? She made a decision. She left. Ay, nako. Kasi Chong, ganito kung ang kwento ngayong gabi, Papa Jack, yung kalipin ko for 6 years, sinapak ko, nag-impake, umalis. There's a solution. Why? Because you know the problem, Brad. Magdala ka ng betadine, puntahan mo na. At mag-sorry ka, mangako ka, magsandugo ka sa harap niya, mangako ka, hindi mo na ulitin. There's a solution. But you are telling me a story, in the story, the girl left and there's no problem at all. She just left. What do we solve? Wala. Ayun, minsan meron pa baka, yun nga yung pananakot niya, parang kasi minsan nag-aaway kami, tapos minsan nahihiya siya sa labas yung parents niya. So normal yan eh. Whatever you're telling me right now is not enough para umalis dapat siya, di ba? Diba? Like yan na. Bakit sobra? Hindi talaga enough, Brad eh. Let her go. Okay. Sige po. Badyak. Pero alam mo yun, ay nilaan ko lahat ng buhay ko. Parang, I know, man. Okay. I've been telling you since kanina pa, Chong, you're a good catch. If she's my cousin, I would tell my cousin, marry this girl. I have a question for you, though. Sakit eh. Meron akong tanong sa'yo. Did you promise her marriage that you didn't do? What? Did you promise her marriage that you didn't do? Na hindi ko nagawa. Yeah. Pinako mo siya ng kasal, hindi mo ginawa? Ay, hindi po. Kasi may plano po kami. Parang 3 years more, gano'n. Okay, so wala talagang dahilan between anyone, di ba? Pero wala talaga pa nag-start dito yung meron traffic. po. Ganito, may naalala pa ako isa pa. Para lang lahat na makumpile. May one time, parang sobrang away namin. Hindi ko sinusumbat yung nangyari nung last time na ginawa niya sa akin, di ba? Yung iniwan niya ako. Nasumbat ko siya parang one time lang. Sabi niya, nasumbat ko daw siya ulit. Which is, hindi ko talaga sinusumbat. Thankful naman daw siya. Pero isa sa reason niya is, nasumbat ko daw. Pero nasumbat ko yun, it's because of sobrang grabe na yung away namin. Yung parang nasabi ko, grabe ka, ganyan. Tawag dito, ginawa mo na nga sa akin yung ganun-ganun. Sige, sama ka na. Gusto mo sa iba, ginaganon ko siya. It's not normal. Yeah, parang away nga eh. Sorry, Brad. Brad, if that's the best you can tell me about why she left, there's nothing that you can solve here. It's done. She's gone. Accept the fact and let her go. Ay. Baho, Sorry po. May carbonara. Pero, syempre, hindi man maiwasan na I know. maasa pa rin ako. But you called my show and you want advice from me. Yes. Let her go, brother. Tapos, yun pa, idagdag ko lang, Papa Jack. Yun nga, humingi kasi ako ng mga advices. Most of pagbabae yun, natanong ko ng advice. Na friend, sinasabi nila, parang give space. Malay mo after 3 months, 2 months, mamiss ka niya ulit, text daw yun. Sorry mga kaibigan ganito Alex, I take it back. Kanina sabi ko I will not patronize you. But honestly,
if you are that good, di ba, bilang partner, then you don't deserve that she left you. Or you're lying to me. Hindi, sir. Yun na po talaga Kung lang. yan talaga ang kwento, Brad, then you don't deserve. She's an abusive partner to you then. Kasi ba't ganyan iiwanan? You're a good partner, Brad. Some girls would die to have a guy like you in her life. Tama, mali. Diba? And she left you. So what's the problem? It's either you are not telling me the real story here, or wala kang kwento sa paningin niya and she's not contented with you. Either or, you have to let her naman, go. baka naman meron lang siyang gustong patunayan nga kasi nga na maliit siya. Sorry, brother. Parents niya medyo nababastos din ako, something. Hindi ko alam. I don't know. Reason niya isa yun is parang nahihiya na rin daw. Kasi, di ba, mga kaibigan, girls para lang maram nyo, delikadesa naman. Nakalipin ka ng 6 years, mawawala ka ng 3 linggo nang hindi alam ng partner mo kung nasaan ka at may history kang sumama sa iba. Delikadesa naman. Di ba? O di wala pa siyang kakwenta-kwentang tao. Ganun na lang siya. You don't deserve this girl, brother. You're just too good to for her. Let her go. Pakawalan mo na siya. So mag-umpisa ka na ng panibago. Go on, go out of, di ba? Of yes, that sir. household at mag-umpisa ka ng panibagong buhay. Pogi ka ba? Sa akin, pogi ka. May pagkatanga ka. Hinihingi kong advice is kasi nandito pa ako sa bahay with her parents. Iniisip ko baka may chance pa pag nagstay ako for a while pa. Tapos yung parents niya parang nung unang linggo ko yung talagang wasted ako, nandyan naman. They're there to listen to me, advise me. Yung parents nila naging mas na-realize ko na happy. Ano sabi ng magulang niya? Devastated din, grabe. Ano sabi ng magulang niya? Anong alam nila? Bakit kayo iniiwan ng anak? Ay, namin ko lahat. Siyempre, sabi ko ganyan. Ano yung inamin mo? Yung mga pagkukulang ko po. Sorry, brother, kasi ako yung magulang, kakampihan kita. Ayun nga yung nangyayari. Medyo galit na yung parents niya, gano'n. Sabi, simpleng bagay, bakit palakihin ng ganito? Kasi mga kaibigan, yung bilang babae, I don't know if I'm having double standards here. I hope I'm not. Diba? Actually, yung bilang babae, yung mawala ka ng ganyang haba at hindi alam ng partner mo kung nasaan ka, piste yan. That is a big deal. Diba? You cannot just go ahead, live for 3 weeks, be gone, and come back and tell, nakapag-space na ako. Diba? But because what if, in the past 3 weeks na wala siya, she cheated on you, or you cheated on her, things will never be the same again. 3 linggo na wala kang alam kung nasan siya. Hindi, nagsasabi siya, parang kunya, sabihin niya, may work siya, gano'n, which is nakikita. Chong, that is work. Where does she go home to every night? Who is she sleeping with every night? Diba? Isa lang daw siya. Do you really think sasabihin niya sa'yo na may kasama siya, katabi siya? Ba't ano ba naman ang ulo mo? Taho, hindi utak? Parang naniniwala pa rin ako, syempre. I don't know. Kasi kilala ko naman siya kahit paano. Hindi talaga siya nag-cheat sa akin after nun. Well, ang sakit na ng puso mo, bahala ka. Sige na, Papa Jack. Thank you sa advice mo. May advice that you won't even utilize na? Hindi, kaya nga meron pa akong tanong, is it okay na mag-stay muna ako dito? No. Dapat go na ako? Yep. Sure? Oo naman, ano ka ba? Pak na yan, go! Hindi kasi umalis siya, so aalis na rin ako, ganun. Yep. Naawa rin ako sa parents. Kasi, Chong, pag umalis ka, babalik siya dyan. Hindi pamilya niya. If you leave the house, you'll be back. Kasi yung bahay na to, rent lang to. Kaya nga, alis ka. Actually, dapat, nung pag-alis na, parang dapat naalis na rin yung parents niya. Sabi ko, parang... Well, Chong, yung mga magulang niya, I don't know kung dapat pang pag-usapan to, pero yung mga magulang niya, parang magulang mo na rin, provide for them hanggat kaya mo muna. Huwag naman silang pabayaan, iwanan sa ere. Yeah, actually, hindi naman niya iniwanan din. Parang may usapan, nag-uusap sila eh. Parang mag-support pa rin yung daw siya. Pero hindi na. Kaya nga, Chong, ibig sabihin nun, she's just waiting for you to leave the house and she'll be back. Magulang niya nandyan eh. Leave the house. Pack your things and go.
Maybe it's her way of telling na ayaw na niya sa'yo. Hindi naman siya pwede mag-impake. Ayain niya magulang niya, Ma, pa, dali na, saan tayo? She left alone. Hindi, minsan isang reason din daw, parang naiirita na siya sa parents niya. Ewan ko. Sorry, Brad, ha? Naiirita sa magulang niya. Dapat sinama ka niya umalis. Actually, may plano nga dapat kami umalis eh. Obviously, it was a plan, Chong. Lip service yan, hindi naman nangyari. Hindi nangyari kasi... Kaya nga, Brad, ano ba? 2 years ago. Let her go. 2 years ago? Come on, man. Hindi, kaya nga, parang... 2 years ago, 2 fiesta, 2 Pasko, 2 bagong taon, 2 birthday, 4 actually, tag-isa kayo, ang dumaan. And you really think it's a valid factor kung bakit siya umalis ngayon? Come on. Ang baho na naman, uy! Ano na? Ay, sige, may dadagdag pa ako, Papa Jack. Yee! Sabi niya, humingi siya sa... Nung bago mangyari yung totally aalis na siya dito sa bahay. Humingi siya sa akin ng freedom. Parang umalis with family. Ay, with barkada. Kasi naging manager siya eh. Naging ganun din. Kasi may mga tao siya. Tapos sabi ko, sige, okay lang naman. Kasi kung aalis lang naman, dapat yung alam ko. Tapos one night, yun nga, nung umalis na siya, with na friend, hindi ko alam, pero bigla na lang nakita ko sa Facebook niya, parang may kachat siya. Tapos nagti-Tinder na rin pala siya. Alam mo yung Tinder? Oo, tsaka yung WeChat and then WeChat, gano'n. Tapos sabi niya, parang naghahanap daw siya ng... Sorry, brother, ay talaga yun eh. She got bored with you para maghanap siya ng kausap. Sorry, Chong, ha, but according to your story, di ba, I'm reading between the lines, brother, she's a good-looking girl. And I think, di ba, kung tama ang hinala ko, she thinks that she's too beautiful for you. To spend a lifetime with you, she's just too good for you. I know. Kasi kabastusan yan, umalis siya. Kabastusan yan. Yung ginawa niya sa'yo. Ako yung lalaki, ginanya niya, makakauwi ka ba? Hindi ka makakauwi ka, nandito ako. Kasi kawalang yaan yan. It's a direct disrespect sa lalaki. And I doubt kung bakit yung naiintindihan mo to, anong nagawa mo. Inang tinatanong ka, what did you do? Bakit mo naiintindihan to? 2 things, tanga ka o talagang mahal mo siya? Talagang mahal ko siya. Pero hindi ka na yung mahal. There you go. Then let her go. Diba mo na naman? I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Sorry. Teka lang, let's package that very well. What's her first name? Just the first name. Grace. Huh? Grace. Alright. I want you to say sorry for everything that you've done wrong sa kanya. If you can itemize everything, isa-isahin mo, maliit o malaking bagay that you think you need to say sorry about, gawin mo. I want you to say thank you sa lahat na nagawa niya para sa'yo. The things that she taught you. The things that you're going to carry on with sa buhay mo kahit di mo na siya kasama. And finally, I want you to say goodbye. Sorry, thank you, and goodbye. Go ahead. Sorry sa lahat ng... Start with her name. Grace, sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Yung pagiging hindi sweet, maunawain. Sumasabay ako sa away, sa galit mo, ganun. Hindi ako naging mas maunawain pag nagagalit ka, tapos naawayan natin na dapat mas naging mabait ako dahil nga sumasabay ako sa'yo pag mga bad words or yung medyo sakitan. Pero love talaga kita sobra. Sana bumalik ka na. Sana else I will accept you with all of my heart. May tumatawag sa'yo, baka sa'yo yan. Ay, hindi po. Baka nanay ko yan. Sorry na hindi ko nagawa yung best ko. Kung kulang pa. Hindi ko nagawa yung best ko. Sobrang nagsisisi ako
ako sa mga pagkukulang. Sana maayos pa to, improving. Pero unti-unti ko nang i-accept din yung mga talagang reality like sinabi ni Papa Chang. Sobrang sakit talaga. Kasi talagang seryoso ako sa'yo. I've built my dreams with you. Mga pangarap tayo, sobrang ganda. Na ganito lang masasayang. Grabe. Bakit? Mahal talaga kita. Salamat sa mga bagay na tutunan ko sa'yo. Being responsible, discipline, love, at marami pang bagay sa buhay. Sobrang pleasure ko yun. Sana ikaw rin nasa masaya ka. Sana mag-ingat ka lagi. Kasi alam ko, mag-isa ka lang. Hindi mag-isa yun, maniwala ka. Sorry mga kaibigan but I really think hindi mag-isa yan. Ganun. Judgmental. 99%. May 1% pa. You know, I like you, man. You love this girl, so you love her so much unless you got bored. Sabi niya, ay, wala ko na. Ano sabi niya? Meron kasi ako mga hindi pa nakwento like, sabi niya sa akin. So, mag-1 hour na tayo, mayroon ka bang hindi nakwento? Ay po. Hindi siya. Sir, Puto ka lang. Ano po? Hindi, sir. Pag kinuwento ko lahat, malamang abutin tayo ng taon. Tama? Well, tell me what matters. The story na to, John. You don't need to tell me everything, though. Hindi. Yung nasabi niya sa akin bago niya ako hiwalayan. Sabi niya, sige, maghanap ka na ng iba. Ako rin maghanap na. Kung magkabalikan tayo after 3 years, 2 years, pag okay tayo. Those are okay. clues, no? Clues. Anyway, go ahead. Let's go back to saying sorry, thank you, and goodbye. Yun. Sige. What are the things that you will miss the most about her? Pasalamatan mo na. Yun, loyalty niya. Loyalty niya sobrang okay. Talagang supportive siya. At magaling siya sa buhay. Yun lang masasabi ko. Simpleng babae. Even though maganda siya, simpleng babae siya. Napakasimple niya. Mahal ko siya talaga. Yun yung mga talagang katangian na nakita ko sa kanya. Sana talaga maging maayos pa. Yun lang po. Goodbye. Alex? Yes. Hindi ko alam if it's right to tell you this, but for what it's worth, let me tell you this, alright? You deserve a better girl. I'm not saying better than her, but better for you. You're a good catch. In my standards, you're a good catch for a girl. But she left. She chose to be with someone. I don't know if I'm right. With somebody else. She chose to be somewhere else away from you. That's blunt. And that's a direct disrespect to you. Sobrang hirap, Papa Chang. Tapos kasama ko pa yung parents niya. That's why I need you to pack your things and leave the house. Leave the house. Grabe yun. Honestly, brother, you do not deserve her, and likewise, she does not deserve you. Pero naisip ko naman, pag umalis talaga ako rito, talagang totally wala na, ano. Wala meron pa ba? Umaasa pa rin ako eh. I know. And I commend you for that. Sinasabi rin kasi ng parents niya kasi pag I commend you for that. umalis daw ako That's dito. exactly what I'm telling you, Brad. Kahit ako yung magulang, I'll tell you to please stay and wait for my daughter. Babalik yan sa'yo. Why? Because you're a good catch for her.
You're a good catch for her. She tried with somebody else. Siguro tama ka nga, Chong, by telling me na baka may gusto siyang patunayan sa'yo. Because once upon a time, she left you for a richer guy. What if the things that you have right now, diba, ay hindi pa rin enough for her to spend a lifetime with you? What if your horizons, diba, is not complementing sa gusto niya mangyari sa buhay niya? What if she asked herself to look ahead 10 years from now and she cannot see herself being with you? And one day she woke up and she made a decision na kung in the next 10 years hindi ko na naman siya gustong kasama, bakit ko pa patagalin pa? Di, ayoko na. I don't know. If I am right, hindi ko alam kung tama yung assumptions ko, but what's the bottom line here? The bottom line here is she's gone. Pero nagkikita pa kami. Force of habit. Nakasanayan na lang. Honestly. Sa bisyo, alam mo kung tawag yan? Withdrawal stage. She's just trying to get you out of her system. That's just about it. That's very insulting. That's very insulting. That's very insulting, Brad. Thank you, Papa Jack. Sobra. You know, I did my very best, So, diba? parang- Para to squeeze out from you, brother, kung ano talaga daan nagawa mo, ba't kanya iniwan? Pero wala ka naman nagawa. Maybe though, it's the things that you didn't do. I have advice for you though, the next time you fall in love. I don't know if I will ever get the chance to talk to you. Pag nagmahal ka ulit after this episode ng buhay mo, but I have advice for you. And I want you to listen very, very carefully. Alright? I want you to remember this. You're a boring guy. But I believe you always have market out there. There will always be a girl who would fall in love and would love to be with a boring guy. And maybe that's not her. Baka hindi siya. Can you explain what? I don't know, Brad. But honestly, she got bored with you. Sure ako dyan. Kung paano ka naging boring na lalaki, hindi ko alam kung paano. Am I insulting you? Good. Then maybe we can know, diba? We will know that there's something wrong. But she got bored with you. I'm telling you, Chong, she got bored with you. But don't worry, somewhere out there, there's a girl who's looking for a boring guy. And maybe that's not her. I don't know if I'm making sense right now, but she made a decision to be somewhere else. Tanda mo na sabihin ko sa kanya. Are you listening? Yes. Ang mga babae and girls, listen very carefully. They are enduring, they are very nurturing, alright? And they love fixing problems. If you do not give them, they are enduring, they are nurturing, and they love fixing problems. If you do not give this three to a girl, pag hindi nila na-exercise yung skills na yan, they get bored. Nakakita na ba kayo ng babaeng may jowa ang sakit sa ulo, pero hindi niya maiwan? Why? Kasi na-utilize niya yung pagiging babae niya. She's fixing the life. Sa 10 problema na binigyan ng jowa niya, may isa siyang maayos. Fulfillment yan. Sa kanya. It's a shining moment for girls. But make a balance. Huwag mo siyang bigyan ng sakit na ulo, hindi niya kaya. But girls love fixing problems. Minsan nga, Papa Jack, Motherly talaga ang mga babae. magdagdag lang ako, Papa Jack. Naalala ko nga itong recently. Minsan naisip ko tuloy, sabi ko sa kanya, gawin mo yun, parang work ka na, yun kumbaga explore mo rin sarili mo para maging tumaas yung confidence mo. Kasi yun nga, kasi una yung business sinasikaso niya, tapos pumasok din siya sa realty ng condo, naging manager din siya. So yun, kasi sinusupport ko naman siya, sabi ko, galing mo, ganyan. So parang feeling ko tuloy, parang minsan naisip ko, parang dahil pa dun, parang nangyari itong mga to. Kasi nga parang nalaman niya na kaya niya na pala mag-isa.
without me. Yung business nga namin, itong recently, naglalay na siya sa akin. Pero nung bago siya Tama na, wag na natin pang dagdagan yung mga bagay na hindi na dapat idagdag pa. I do not want you to come up with anything else or anymore na pa pwedeng ikasama pa ng love mo. I just really think it's not wise. Yes. Diba? Kasi whatever we talk about tonight, however we talk about things tonight, the bottom line here is she's gone. Yes. She chose to be with somebody else. As a guy, that's an insult. Diba? Sige. As a girl, it's a decision. Sige po. Let her go, Chong. Sige po. Allow her to, diba, she moved out, I want you to move on. Sige po. Mag-move out na rin ako. I guess. Or it's my decision pa rin. Move out. Ay, grabe. Hirap. Yeah. Mahirap. Pero hindi imposible. Tama? Right? Oh, sige po. Baho ah. Thank you, Papa John. Sige po. Nakapanginayang lang. May gagawin tayo ngayon. I want you to wish her good luck. For the life that she chose away from you. Go ahead. Grace. Sana maging safe ka. Sana maging masaya ka. Sobrang nag-worry kasi ako sa'yo. Sa pagiging ganyan na attitude mo yung bigla-bigla. Sana mag-ingat ka lagi. Huwag kang magpapaloko dahil maraming lalaking grabe, magaling. Alam ko matalino ka, matapang ka, strong personality mo, pero still, ang magaling na lalaki is wala. Luck sa'yo, sana maging masaya ka, or sige, sana dumating yung time na maging mentally tayo or something, which is yung kaya sinasabi mo. Sana balik kitang makausap na mas personal pa. You know, I suspect there are really things that you didn't tell me right now. Nonetheless, Chong, my decisions, my advice for you is not changing anytime soon. Okay. You know, I worry about you not being the same guy if ever bumalik siya. Ngayon lang masakit yan. Pero pag bumalik yan after being away for 3 weeks, Chong, doon marirealize, binasas ako na ito. And I worry about how you're going to treat her. Dati ginawa niya na po sa akin. Tingin ko naman. And then you don't deserve her. Don't get a girl sa buhay mo, Chong, that, diba, someone who can just walk out of your life anytime niya gusto rin when things are not comfortable. Ang babaeng kagaya niya ay walang commitment. What is commitment, mga kaibigan? Commitment is when it's no longer easy and comfortable to be around but she chooses to stay. That's commitment. When it's difficult, and pretty, and she chose to stay. That's commitment. Sa mga tao, mga kaibigan, when the going gets tough, tumawag. Nakatawag. Isang dial ko lang, nag-connect ka agad. So parang feeling ko baka meant to be.
Tayo? Tayo na magkausap. Sa bagay, no? Alex? Yes po. I don't know if it's right to tell you this, but Merry Christmas for what it's worth. In the past 6 years, it's been Christmas with her. Right? This will be the first Christmas not being with her. So, Merry Christmas. Don't worry. You will not be the only person celebrating the first Christmas without someone special by your side. But it will be okay. Pero, ay, may nadagdag ko lang, Papa Jack. Yun, di ba, November 2 siya umalis. November 8 kasi birthday ko. Galing, no? Nag-greet naman siya through text lang. Dapat, ay, meron mo pala, dapat pala tatawagan ko kayo dati. Yung first, yun nga yung nangyari yun. Hindi na nangyari yun. Ngayon lang, ngayon tumawag ako, grabe. Connect. Okay po. Good night. Salamat sa pagtawag. Salamat.